Sigaw ng puso ko, ikaw at ako, laman ng isip mo. Garvey! Ako pa rin ang gusto, bigyan mo ako ng pag-asa pa. Jaya. Hindi ko na hahayaan, ika'y mawala. Jano Gibbs! Yeah. Galing talaga. Pero yung Lucky ba is a screen name or real name mo talaga siya? Alam mo ba minsan, sa mga pangalan, dun pa lang sa mga pangalan, malalaman mo na talaga yung kung lucky siya or hindi. Oo. Eh, siya Lucky talaga siya. Hindi, nalaman kasi nila na yung yung nickname ko is Lucky. So parang unti-unti nilang tinatanggal si Rufino, biglang nilagay si Lucky. Mas mahirap po manggaya kasi syempre nakakatakot po yung magiging feedback nung mismong ginagaya mo. Marami nagsasabi, ang galaw ko daw, OA na OA naman masyado yung ganito ko, compared daw sa ibang clones. Hindi kasi nila naiintindihan na if hindi ko gagawin yun, hindi ako magtutunog na Gary V. Sir Gary V. Panalo sa bingo, plus, 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 plus. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo, plus, 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 plus. Basta patok, pag-usapan natin yan. Mas pinatindi, mas real talk na kwentuhan, hindi chika lang. Kasamang dalawang papan yung updated sa latest happening. Let's talk what's patok here on Papatok Season 3 powered by Bingo Plus. Kung kasiyahan ang hanap mo, ay sakto naman kami nandito. Masayang kwentuhan, puro tawanan, pwede rin naman seryosong usapan. So don't be sad cause we are here with Papa Dudot and Papa Marky. Papatok, let's talk what's patok. Papatok! Sa Papatok, let's talk what's patok. Yeah, sa Papatok, let's talk what's patok. Papatok! Sa Papatok, let's talk what's patok. Papatok! Tuloy-tuloy ang patok na kwentuhan dito sa first ever podcast powered by Bingo Plus. At i-stream at i-follow na ang Papatok dito sa Spotify at sa aming mga social media accounts. Nako, ready na ba kayo sa bagong kakatok, mga kapatok for today? Nako, ito ha. Nako. Excited na ako. Balita ko ha, itong ating guest daw ngayon ay the man with many voices. Parang feeling ko ang daming kaluluwa sa katawang lupa niya. Mamaya mag-e-exorcist ba tayo dito? Yan ang malalaman po natin. Kaya naman mga kapatok, reveal! Lucky pagdating sa singing contest. Hindi siya si Gary V, hindi rin siya si Jaya. Wag ma-confuse our patok guest for today, the one and only Lucky Robles. I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You have a most beautiful smile. My life started to change. I'd wake up each day feeling alright with you right by my side. Makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there is an empty
space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. How did you know I needed someone like you in my life? That there is an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. Over. Feeling ko, pare Koy, kung hindi to singer, espiritista to. Oo, kasi kaya niya maglabas ng iba't ibang mga boses. Pero kanina, Gary V, ang galing! Oo. At kuhang-kuha niya. Oo. Tatlone talaga ni Gary V. Plakadong plakado, ladies and gentlemen! Please welcome, Lucky Robles! Lucky, ang laki mo na! Ayan. Hello po. Lucky. Yes, it's an honor to be here po. Hello. Pero yung Lucky ba is a screen name or real name mo talaga siya? Ano po siya? Nickname. Nickname. Pero real nickname mo siya, not nickname on showbiz. Yes, real nickname. Oh. Lucky talaga. Alam mo ba minsan, sa mga pangalan, dun pa lang sa mga pangalan, malalaman mo na talaga yung kung lucky siya or hindi. Oo. Eh, siya lucky talaga siya. Kumbaga, pangatawanan mo, envision mo yan, yakapin mo yan sooner or later. Kasi yung anak ko, May embody mo kasi siya, di ba? Oo. parang yung anak ko, Marcus the Great. Correct. Ikaw anak, magiging the Great ka. Tipong ganun. Talagang the Great yung pangalan niya? Hindi, Marcus Johan. Ah. Pero, Pinapalayo mo, pinapala sa sinasabi mo. Marcus the Great. Kasi sooner or later, you will be the great. Parang ganun. I-mindset mo sa I-embody niya kanila. yun kasi, oo. Ito si Lucky. Lucky talaga. Oo, at swerteng-swerte sa mga singing competition. Pero, ang real name mo talaga, Lucky, is... Parang nakashot ako dun sa I-reveal ko question, ba to? Oo. Para sa inyo lang to ha. Ay, thank you so Tay-tay much. lang naman, tay-tay lang. Rufino Rufino. Junior. Junior. O, damagdag pa to sa problema ng Pilipinas. Paano naging Lucky? Sino ikaw talaga pumili or someone, friends, family? Dad. Kasi Dad. siya yung senior. Siya yung totoong Rufino. Tapos pinasa sa akin. Yung Lucky si Mami na nagsabi. Mami, kasi only child in the family. Hindi naman nagtampo si tatay na, Rufinong binigay ko sa'yo, Lucky, ang layo. Nagamit ko naman siya once sa isang competition. Tapos hindi ko rin alam kung bakit dinivert to Lucky ulit. Hindi kasi, maganda kasi, pang artista.
yung Rufino pang patis. Pero ano, bakit kailangan mong i-divert yung pangalan mo? Yung i-Rufino siya instead of Lucky. Dahil ba sa nakikilala ka na dun sa competition na si Lucky na naman yan? Kaya ginawa mong Rufino? Hindi, nalaman kasi nila na yung yung nickname ko is Lucky. So parang unti-unti nilang tinatanggal si Rufino, biglang nilagay si Lucky. Oo. Kasi dati nung gamit ko siya sa ibang mga competition, yung Lucky, hindi nag-work. Yung hindi ka nagkamali ka kanina. Hindi ako nagiging maswerte sa mga bagay-bagay. Kaya sabi ko, dun may sinalina ako isang competition and Rufino yung ginamit ko. O kaya, Nanalo. Naging Lucky. Nanalo. Nung binalik to Lucky nung semifinals, Lottie. sige, Lucky. So, kumbaga confident ka na with Lucky. Yes, confident. Kasi naging Lucky naman siya ngayon eh. Oo. Di ba? Yes. Recently. Natanggal na yung sumpa. Hindi, yun na kanina, off-cam, yun ang sinasabi ko sa kanya. If ever you can make it dito sa isang bagay nito, baka si God, merong better na plan for you. Yes, God's perfect timing to do. Yun! Sige, Mariko, let's talk about yung experience mo. So, sinong kumakanta? Tatay, nanay? Both. Both. Pero hindi naman sila yung Professional. Yung professional. Gusto lang kumanta sa bahay, yung jamming, ganyan. Ilan taon mo na realize na, teka, parang may talent yata ako sa pagkanta and I need to compete? 2 years old pa lang po kumakanta na ako, pero hindi ko siya hilig. Yung parang alam ko lang kumakanta ako. Nag-start ko siyang kahiligan nung grade 6, 12 years old. Yan. Tapos sumali pa ako sa singing contest, tapos umiyak ako kasi natalo ako dun sa first singing contest na not knowing na yung kinakanta ko kasi is not for competition songs. Di siya pang competition na kanta. Kasi meron ako unang kinanta nun, I think that was Every Time I Close My Eyes ni Babyface. And then, nung mismong finals, ginawa kong words. So, yung mga kumakanta na kasama ko bumibirit, tapos pagdating sa akin, simple-simplihan lang. Sabi ko, okay naman yung kanta ko ha. Maganda naman boses ko. Bakit di ako natalo? Tapos nung na-realize ko, sabi ko, song choice. So, kailangan tama din pala yung song choice na gagamitin mo sa Napaka-importante ba yung song choice? Sobrang importante. Kasi magdidepende din yan sa kung ano yung key na gagamitin mo sa pagkanta. Tsaka yung At nota. Yung nota, napakahalaga kasi pwede yung ma-flat o pwede yan ma-sharp. At pwede din na hindi yan akma sa mismong binigay sa'yo na range ng Panginoon. Kasi minsan kasi meron tayong tawag dito, yung bilang Pilipino, pag hindi ka bumibiret, hindi ka magaling. So, hindi naman laging ganon. So, syempre, noong mga time na yun, kasaganaan nila Miss Regine Velasquez, nila Gary Valenciano, Martin Rivera. So, lahat, Nabirit. lahat ganon, lahat pabigay. Kaya nung time na yun, sabi ko, parang gusto kong itry. Kaso, lagi pa rin ako nagkakamali sa song choices kasi tinry kong kumanta ng Air Supply, hindi ko naman range. So parang ang tunog ng boses ko ipet. So yung mga ganong bagay hanggang sa naaral ko na siya, hanggang sa na-realize ko na okay, ito pala yung certain range ng kanta na kailangan kong kantahin para makapasok ako sa mga susunod pang mga And it's worth it. Nakuha mo yung formula. Yes. Ika nga. Kanina nabanggit ni Rufino na sa Pilipinas ang standard ng mga competition kailangan biritan Yes. Sa tingin mo dapat nang matigil yung ganong klase ng paniniwala na dapat biritan? Hindi naman, kasi andun naman tayo sa kailangan pa rin kasi talaga natin ng mga power singers Siguro lang, kailangan mo rin din kasi i-assess kung kaya mo ba yung birit na yun. Kasi may mga times, ang birit nga sila ng birit, ang sakit naman sa tenga. Ay, may mga Kasi, ganun, di ba, para masabi lang nila na nakakabirit sila. Yung mind setting na power voice, mas magaling kapag bumibirit. And now here comes your own genre of song. Paano mo mapapalitan na, sa dalawang ito, mas magaling yung bumibirit. Pero hindi, kailangan mong bigyan kami ng chance kasi may own capacity kami to win. Yes. Paano yun? Puso. Kasi madalas kasi nakakalimutan ng mga kumakanta or sumasali sa mga singing competitions kung ano yung ibig sabihin ng mismong kanta. Kaya
kung meron ka mang makakalaban na bumibirit, daanin mo sa puso yung kanta mo, ikaw yung pipiliin. Mararamdaman kasi ng mga Kasi judges naiintindihan mo yun. yung mismong lyrics or yung Correct. ginawa, kinompose nung artist or nung composer. Kasi pag hindi mo na-relay yun sa mga judges, especially ngayon, na mas mas tinitingnan nila kung naiintindihan mo ba yung kanta, hindi ka lang nagpapaka-show off. Or, so, kasi ako naniniwala ako na hindi ako to impress to express ako pag kumakanta. Kaya ba may mga natatalo sa Pilipinas na mga singing contest and pagdating sa abroad, nagiging champion because puso ang pinairal on that competition, not biritan? Not totally. It's just that hindi lang siguro na-appreciate dito sa Pilipinas Ang hindi nabirit. yung tunog na yon. Yung Oo. tunog na yon, hindi lang sa hindi birit or siguro nandun ko sa atin kasi mas tayo mas nakafocus tayo sa kung ano yung trending ngayon dito sa tunog. Pero sa ibang bansa kasi kahit simple ka lang kumanta na sila appreciative na sila Naisip Mahirap ko nga- kasi dito talaga sa Pilipinas. Ang naisip ko kasi, sobrang gagaling na kasi ng mga Pilipino. Yun pa isa. Grabe yung standards pagdating sa boses at saka performance level ng mga Filipino. Kaya pagdating sa ibang bansa, parang mani. Totoo. Minamani natin, oo. Kaya parang ang sarap mag-perform or sumali sa abroad kasi madali lang compare dito. Yan din yung sinabi sa akin ni Sofronio. Yung Sofronio Vasquez kasi nung nagsisimula pa lang siya sa season 2, ako yung coach niya sa Tawag ng Tanghalan. Kasi after kasi ng Tawag ng Tanghalan, season 1, inabsorb kami ni Froilan Canlas to coach season 2 and the rest. And nung case of Ronyo, nung time na yon kasi talagang alam ko kung paano siya nag-start. Alam ko kung paano ko siya tinulungan that time na dapat kahit alam galing mo, wag mong kakalimutan na kumanta from the heart. And alam ko kung paano siya nag-soar. Kaya hindi siya tumitigil. Hindi siya tumitigil na mag-compete kahit saan. As in, siya, talagang dadaanan niya talaga lahat. Ganun siya. Tinuwan naman ko ano nangyari, di ba? Oo. Blessing din talaga para Ang sa maganda kanya. nito, part ka nung journey na yun. Yes. Oh, na ngayon nyo lang nalaman dito sa Papa Talk. Oo. Na behind the success of Sofronio, andyan pala si Lucky. Yes. Kinote siya way back then. Yeah. So professionally ba talaga nagtuturo ka sa mga gustong mga aspirant? Yes. Opo. Nag-start talaga yan way back 2018 pa. Mga mga hopefuls pa lang po yung mga Ano yung sa mga tinuturuan ko. eskwelahan? May pwede mo banggitin yung Oo, go ahead. Center for Pop Music before. May pa ba yun? So, yes. Yes, meron ta rin po. Oo, Mm-mm. Yan yung mga OG no? Sa pagtuturo ng mga pagganta. Kasi Yes. pag walang competition, ka na, 'di ba? So ngayon kailangan may iba kang extra income sources. Yes. Yung pagtuturo nga, Mm-mm. 'di ba? Magkano ngayon may specific bang numbers of session Yes, parang per hour. per hour? Or minsan nakaka-promo sila pag madami yung sessions. Pero kung isahan... Magkano ang rate mo if ever may nakikinig sa atin, nanonood? DM for price. Comment Kasi down yung mga below. anak namin, baka pwede naming paturuan sa'yo, di ba? Ganito, is it affordable sa Yes. mga Yes. sa mga middle class kaya? Gaya. Ayun. So, yung mga anak ninyo, kontakin nyo na si Lucky. At saka try to imagine, siya yung coach ni Sofronio. Hindi lang si Sofronio, TNT Boys, Oh. Janine Berdin. Medyo mahal na Ayan. to. Madami sila kasi sa season 2 and TNT Kids. So, Kumbaga, nagkaroon na ng pangalan yung mga tao na tinuruan niya mismo. Correct, oo. The makers of the champions. At ngayon, isa rin sa mga kampiyon din sa pagkanta talaga on TV naman. Pero ano yung sa mga prior competition mo, prior to it, Bulagano, ano yung mga hindi mo makakalimutang competition naman? Hindi ko makakalimutan. I think itong bago. Kasi Ito na sa EB. Itong sa EB, sa Oo. Itbulaga. Bakit? Kasi ito kasi yung talagang other side ko. Kasi the clones kasi siya. So may gagayahin ka. Hindi yung mismong boses mo yung gagayahin. Ay, yung gagamitin mo. Na which is lagi kong ginagawa. And di ko siya makakalimutan. First is 6 months ako nag-antay bago bumalik.
Isa yon. Kasi nag-start sa January. Ang sabi kasi parang 1 month run lang si The Clones. Laka. January, July, hindi pa ako bumabalik. Sabi ko, anong araw ba ako pabalik ulit? So, parang, alam mo yun, kasi araw, siya daily siya, di ba? So, alam mo yung paghihintay ng, okay, may bagong tapos magugulat ka na 100 plus na kami. Oh, Sabi ko, 100 plus winners na kami. Paano kami kakatiin nito? Kailan to matatapos? Kumbaga naging successful yung show, no? Sobra. Extend, Hindi in-expect. Tapos hanggang sa yun na nga, July, parang 6 months and 5 days bumalik. So parang ang advantage lang, naging mataano ka ngayon sa tao kasi ikaw yung huling nakita na ulit compared kung Kumbaga parang medyo galing pa. nakalimutan na, no? Nakalimutan na ang tagal na Oo. Sabi, ay may Gary V pala. Sabi may Gary V pala sumali. Kasi sobrang tagal. Parang katulad din ni Karen Carpenter, yung nanalo ngayon si Jean. Ay Jean, tawag dito. Ganun din. Siya naman yung second winner, January 3. Oh. Tapos ganun din, 6 months din siya So yung mga magagaling bago siya talaga bumalik. sama sa January, no? okay. So, balikan natin yung prior to Itbulaga, paano ka sumali? Nag-audition ka ba? Tinawagan ka ba nila? Tinawagan nila ako January 1. Sabi, pwede ka ba dito sa natin sa bagong segment which is The Clones. Sige po, kailan po 'yan? Bukas. Bukas na po, agad. Sabi ko, sige po. Galing akong church noon, so sabi ko, naku, baka blessing to kasi January 1, blessing, pasok ng New Year. Okay. So, agad, exposure. So sabi ko, sige po, laban. Ayun. So yun po, ako po ang test run ng The Clones. Na naging successful. Pare ko, anong mas mahirap? Using your own voice? Like what you did with Tawag ng Tanghalan at Tawag ng Kampiyon? Or you're doing The Clones? The Clones. Mas mahirap po manggaya. Kasi syempre, nakakatakot po yung magiging feedback nung mismong ginagaya mo. Kasi baka mamaya, it's either ma-offend sila or hindi nila magustuhan yung the way Bash na ka. ginagawa mo. Especially yan, bashing din at the same time. Pero yung feeling po na na-recognize ka ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano nung time na nagaganon ako kasi marami nagtag sa kanya. Nagulat ako. Kasi nag-message siya sa akin, magsisimula pa lang po yung OPM Male Grand Finals. Paggising ko ng umaga, magpe-prep na po ako for Itbulaga. Yun ang unang-unang message na na-receive ko. Galing pa sa kanya. Na first time niya daw narinig na may kumakanta siya nang hindi siya yung kumakanta. So parang from that, iyak ako ng iyak kasi nagkaroon ako ng validation sa mismong artist na natutuwa siya na ginagaya ko siya. So parang na-boost yung moral mo to do it. Sobra. Kaya nung time na yun, itinodo ko talaga yung grand finals kasi kailangan hindi ako mapaya, kailangan ma-maintain ko na ganito siya. Kasi marami din kasi nagsasabi na medyo na-OA yan sila pag gumagalaw ako or gumaganyan ako. Pero kasi I have to do that para ma-maintain ko yung boses ni Sir Gary kasi ganun kasi siya gumalaw pag hinihit niya yung mga high notes. So pag hindi ko yun ginawa, hindi ko magagawa yung boses Baka ma-out of niya. tune ka. Hindi naman ma-out of tune, parang baka kasi bumalik sa boses ko. Yun yung Kumbaga, mahirap. you need to embrace the character. Yes, I have of to embrace the singer. character itself. Kailangan maging ako, si Gary V. That time. Kasi yun ang mahirap doon, templated ka kasi. Yes. Kumbaga, this is Gary V. Mabago lang ng konti. It's not Gary V Hindi anymore. na. It's Lucky Robles Oo, na. kasi marami nagsasabi, ang galaw ko daw, OA naman masyado yung ganito ko, compared daw sa ibang clones. Hindi kasi nila naiintindihan na if hindi ko gagawin yun, hindi ako magtutunog na Gary V. Sir Gary V. Pero pag ginawa ko kasi na ganong kilos, hindi ko alam mo yun, may ganon na siya parang na siya made na siya Kahit naman si Sir Gary, pag nakita mo gumalaw, lagi rin siyang ganon So you have to, you have to do that para ma-maintain ko yung ganong. Pare ko, aside from Gary V, marami ka pa daw boses na kayang gayanin. Saan nyo nalaman yan? Hindi ako na-inform. Ilan? How many voices? Shucks. 10? 10. Almost 10. Oh. Almost 10. Sino-sino yun?
Sino yung mga favorite mo? Siyempre, start tayo kay Sir Gary, Christian Bautista, Ogie Alcacid, Jano Gibbs, Jaya, Regine, Vina, Mariah Carey, Michael Jackson, and so on, so on. Pero sa dinami-dami ng mga kaya mong gayahin na boses, bakit si Gary V yung pinili mo for the competition of EB? Siya kasi yung pinakauna. Oh. Siya yung pinakauna. O siya din yung mas kaboses mo ba? Hasang-hasa ka na, Yes. parang Nag-start kasi yan sa isang karaokehan naming mga magpipinsan. Tapos sabi nga, kanta ka nga ng Gary V. Tapos nung tinry ko, sabi ko, medyo hawig. So dun nag-start sa, okay, sige nga, kantahin ko nga to. Kantahin ko nga pa paano, tapos nung na-realize ko, ay, oo nga, no. Dun na, lagi na akong kumakanta ng Gary V. Tapos bigla nung sinabi sa akin, dapat wag mo masyado siyang gayahin kasi hindi ka magkakaroon ng sarili mong identity. Okay. Tapos namali ako ng The Clones, bumalik. Nilayo ko na nga eh. Bumalik ulit. Panalo sa bingo, plus, 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 plus. Panalo anytime, maglaro, anywhere sa bingo, plus, plus, plus. Tama naman yung advice eh. Risky kasi yun eh. Correct. I mean, ikaw as Lucky Robles, pero ngayon sumikat ka because pwede mong gayahin si Gary V. Naka-shelf muna si Lucky Lucky. Robles. Pero ako as Lucky Robles, I have my own character and personality. Paano ngayon yun? Paano mo I mean, showcase? with your goal in life as sa singing career mo. Ito nga yung problema kasi kahit sa gig ko, Gary V na yung boses ko. Sabi ko, ano ba yan? Hindi na siya lumalayo. Sumisigaw yung tao, no? Yung parang, kahit ako'y natatawa, yung parang sabi ko, hala, hindi ko na mahalap yung boses ko. Ang hirap. Nalilito ka na, boses ko ba to? Sabi ko, bakit ganun? Minsan, yung mapapatingiti na lang ako, sabi ko, natatawa na lang ako, sabi ko, oh my God, di na talaga siya lumalayo. Ang At saka hirap. nakakatakot yung kapag ikaw na yung nalito na pag ginagamit mo na yung Lucky Robles, hindi ka na komportable. Tinigil na. Parang siya na yung alien sa'yo. Pero oo. automatic, parang bang kwan ba yun? Automatic switch na auto. Jano Gibbs, Gary. Yes. Kailangan maging attentive, especially sa trabaho ko sa comedy bar. May mga ganyan na bibiglain ka. So, biglang, kunyari, kumakanta ka na yan, bigla kang sabihan ng ganito. So, kailangan yung mind mo prepared dun sa pag-switch. Before into character, ilang minuto yung kailangan mo? Alam ba, yung pinakamabilis? 2 minutes? seconds. 2 seconds! Ganun kasi sa comedy bar. No? Kailangan, pagkasabi pa lang ng pangalan niya, gayahin mo agad. So, wala ka ng preparation. Performance. Nabanggit mo yung comedy bar. Kailan ka naman napasok sa comedy bar? Year 2010. Started with matagal-tagal na rin. Yes, Music Box Comedy Bar and The Library. Yes. Kasi sa comedy bar, it's either magaling kang magpatawa Magaling ka or magaling kang kumanta. Tapos ito, may iba pang may iba pang sahog. Oo. Pero ikaw, as a singer, ano ba yung goal mo? Or nalagay ka na lang dito sa ganitong sitwasyon? Ikaw, personally, as a singer? As a singer, siguro magpasaya din po talaga ng mga listeners at the same time kasi goal po talaga natin talaga yung yung ma-inspire sila sa kinakanta mo. Yun nga. Ngayon mukhang mas gusto nila ako marinig as Gary V ngayon. Kasi minsan talaga kahit magla-live man po ako sa mga social media, hindi pwedeng wala silang i-request na Gary V song. So nakakapagod actually. Mabuti ba sana kung mabababa lang kanta niya. Hindi ko na makanta yung ibang songs kasi kailangan kumanta ka as Gary V. Yun kasi nagustuhan nila eh. Yun. Ano yung fulfillment mo naman kapag ikaw ay sumasali sa mga singing competition? Fulfillment. Yung pagkatapos mong sumali, nanalo or matalo? Win or lose? Oo. Win or lose, tuloy lang. Tuloy lang po ako sa life kasi po ako naniniwala po ako sa kung saan ka binigay ni God or saan ka niya nilagay. Be happy, be contented. And strive more. Kung gusto mo ulit mag-venture, kung saan ka niya ilagay, kung ano yung magiging desisyon niya sa life mo,
accept mo lang. Hindi ka ba nadidisheartened ba? Na, talo na naman tayo. Kasi tawag ng tanghalan, tawag ng kampyon. Almost there. Kasi first runner up pare ko eh. Gine-guess pa natin sa Barangay LS 97.1. Doon ko siya unang nakilala. Tapos, first runner up, almost there pare ko eh. Yan ang Lahat ng tawag nasalihan na niya, no? Tawag ng tawag, gano'n. Dito na, pati ga itong tawag ng Tok to Papa. So, hindi ka nawawalan ng pag-asa, gano'n. Hindi, kasi ano siya, parang, I don't see it as a losing, a losing streak. Ano siya, being there's already a fulfillment Achievement, for me. oo. Achievement na po sa akin yun. So, bonus na lang po kung ikaw yung pinaka-grand winner. At saka hindi nga natin kayang sumali sa gano'n, di ba? So, talagang achievement yan. Achievement yun, mahirap. So, makapag-audition nga lang, hirap-hirap na makapasa. Oo. What more pa kung umabot ka pa dun. Sobrang blessed na ako dun. I'm not, andun po ako sa part na hindi ako naghahangad ng more. Oo. Kung ano lang ibigay, dun lang po ako. Nararamdaman ko yung humbleness niya. Diba? Yun daw nga talagang pinagpapala eh. No? The way siyang mag-present ng sarili niya, magsalita, very humble, no? Salamat. Pero syempre hindi aakalain ng lahat na madami ka palang kino-coach na mga Kasi sikat na. hindi ko naman kailangan pong Ay, yung inggit i-broadcast. na ito na lang inggit. Kinoach mo lang si Sofronio, yung bang ilang TNT. pa mga TNT. Oo. Tapos ngayon, sila Sino ba? naging successful. Ikaw, hindi ganun. Wala bang ganung mindset? Hindi ka ba nagsisisi na sana tinuruan mo ng mali? Ganun? Hindi. Kasi ang achievement po nila lahat is already my achievement at the same time. Kasi naging parte ako nung journey nila. Yun na nga hanggang parte ka lang. Hindi. Hindi ka naman napapartihan. Hindi na. Basta makita ko lang na masaya sila. Happy na po ako doon. Tsaka malaman ng tao na si Lucky is part of the success. Oh my God, Yes. inalaman. Diba? Oo. Pero ilan taong ka ng singer nga? Mula 2 years old hanggang ngayon? Yes. Opo, pero professionally, kung kumakanta, I think 2021 nag-start. Opo. 2021. 21. Hindi, 21 years old. 21 years old? Opo, doon nag-start. Akala ko 21 ka ngayon. Ano yun sa mga school competition? TV na po. TV na Nag-ano agad? po. Opo. Hindi ka ba kinakabahan hanggang ngayon sa pag humaharap ka sa TV na kumakanta ka? Ay, hindi na po. Hindi na. Ano yun, parang humihinga ka na lang? Parang humihinga ka na lang? Ano na lang, mas kabado po ako pag foreigner yung nandyan. Kasi pag nag-English na kinakabagay Tama ba yung aking sasabihin? Tama ba yung sasabihin? Sa kantahin eh. Tama ba yung verb ko? Doon Doon na lang po ako kinakabahan pag may foreigner. Kaya nakakatulong nga sa mga singer, alam mo, sa pag-memorize nila ng mga lyrics, gumagaling din mag-English. Yes. Oh, di ba? Tama Yes ka na lang. Yes or no na lang. Yes. Ganun lang ako. Yes. Pero ikaw ba, Yes. Lucky, nagsusulat ka ng song? Meron po ako once dun sa original single ko po. May po siya, not totally ako po yung pinaka nagsulat. Siya, parang waray song na ginawang Tagalog. Kasi nung inano kasi nila, nung tinranslate kasi nila, lumayo yung Meaning. yung meaning ng kanta. Kaya inano ko po, Waray inayos ko po. song. Waray ka ba? Hindi po, may nagbigay lang po na ng Kanta. Composer. ang ganda po kasi, ang ganda po ng song. Waray. Waray, waray. Yun lang yun. Love song sa baray. Love song. Ay, sample nga, sample. Opo. Sample. Na yung na po nung Yung Tagalog na. Yung Tagalog na. Okay. Sigaw ng puso ko, ikaw at ako, laman ng isip mo. Garvey! Ako pa rin ang gusto, bigyan mo ako ng pag-asa pa. Jaya. Hindi ko na hahayaan ika'y mawala. Jano Gibbs. Yeah. Galing talaga. Alam mo, hindi ako naniniwala na 2 seconds. 1 second. 1 second na pa. Galing. Grabe! Oo. Nakaka-amaze. Sa TV lang pinanood natin. Oo, ngayon personal. Ganyan siya challenge sa Hindi. Itbulaga. Bigyan natin ng mas challenging. Kayong dalawa. Papa Dudut, mag-share ka ng story. Kasi sa Dear Papa Dudut, May Oo. may kwento. Tapos kailangan mong lagyan ng pinakang theme song. Oo. Sige. Yung inline, thematic kasi. Sige ha. Mag-isip ka na ng, tapos, Sige. nag-stop siya, papasok ka. Sige ha. Okay. Dear Papa Dudut,
Mahal na mahal ko po siya ng mga panahong yon. Pero hindi ko po akalain na makikita ko siya na may kasamang iba. Anong nangyari sa ating dalawa? Akala ko noon tayo ay iisa. Pero Papa Dudut, hindi po kami dalawa, kundi 3 po. Nakita ko pong may kasama siyang 3 mga lalaki. Bakit? Joke lang. Galing! Oo. Ano pala, threesome pala yung nakita niyo. Napaisip ko, sabi ko, ano yung 3 ba na? Ano ako Ang sakit bigla. nun, ha? Speaking of relationship and ang sakit, ikaw ba into relationship ngayon? Yes. Ayan. Pero hindi mo pinopost. Hindi siya ma-showbiz. showbiz. So, Tsaka ganun naman mga artista, di ba? Tsaka hindi Artista naamin. kasi siya eh. Kaya, natutuwa nga ako sa inamin mo ngayon. Ano? Pero kumusta naman yung inyong relationship? Yes. Na Getting private. strong po, 5 years. Pandemic, 5 pandemic po nag-start. Pandemic. Yung boring ka, tapos sinat mo. Di ba Hindi, pandemic ganun? hindi ba, nag-start kami as friends. So, nung Ano pandemic siya, lang kumakanta rin siya? Kaso more of, mga weddings, ganyan. Parties. Pare ko ngayon na nasa showbiz ka na for so long, kahit mga backup lang. Pero ngayon, nagpa-front na siya sa camera talaga. Oo. So, kumusta naman? I mean, the experience. Ng, Paano ba? Roller coaster. Na kasi siya especially pagdating sa social media. So hindi pa rin maiiwasan yung mga bashing, may mga ganun po talaga. Pero pag ano ko po yun, I see to it na pag may nakikita po akong ganun, parang yun yung nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na ano yung mga Tumuloy bashing pa. sa'yo na message? Ano yan? yun nga, mga hindi naman kaboses, ang OA naman gumalaw, tapos dapat si ganito yung nanalo or ganyan. Ito ma-share ko lang sa'yo. Nabasa ko kasi. May nag-comment doon habang ini-stalk kita. Sabi doon, nanalo ka lang daw kasi may May backup. backer, palakasan lang. Parang sanay na daw siya sa showbiz. Tunay ba yun? Wala! Sino iba backup sa akin doon? First time ko nag-audition sa Itbulaga. Wala akong kakilala. Pero how you handle yung mga ganon, yung mga bashing? Nagmumura ka ba? Ganon? Hindi ko po sila pinapatulan. Kasi ano po nandun po ako sa point na alam ko po na nasasaktan sila because hindi nanalo yung sinusuportahan nila. Naku, sinuportahan nilang... Madami po actually halos lahat po kami. Kanya-kanya sila ng fanbase. Opo, kanya. So, naiintindihan ko naman po yung mga fans pag mga ganyan. Kasi syempre may mga fans din po ako na gusto rin po ako manalo. Tapos nandulungkot din sila. So, pinagpe-pray ko po sila na magkaroon sila ng healing sa Puso nila, nila. sa puso nila. Nagdi-delete ka ba ng mga nega comments? Yes. Ayun. Dinidelete ko na Pero po. Ganun din ako. binabasa mo talaga siya isa-isa. Nabasa ko sila Sinasaktan mo isa-isa. talaga yung sarili mo. Hindi, parang gusto ko lang makita. Sabi ko, ano kaya nangyari? Bakit kaya ganito yung sa akin? So pag nakita ko na pag bibigyan ko lang muna. Pero pag paulit-ulit na, Dinidelete mo na. doon na po ako, binablock ko na. Para at least, Peace of mind. peace Ganon of din mind ako na ngayon rin. Pag minsan kasi may mga bashers na may mabash lang. Masabi lang. At saka hindi nila naiintindihan yung sinasabi nila. Parang tang GA lang. So dinidelete ko talaga. Parang tang GA naman yung comment, delete, block. Ganon na ako ngayon di ba? Peace of mind. Iko natin, protect natin yung peace of mind. Yes. Wala namang ambag sa ating Saka buhay. hindi naman nabibili ang peace of mind, di ba? Nadidelete lang. Delete mo lang. Speaking of bili, magkano yung premyo mo? Yan. Nung nanalo po akong first runner-up, I think that's 100,000. Wow. Yes. Ay, itong grand prize na, yung nanalo ka na. Yun po, yun na yun. 100,000 pesos. 100,000. Plus, unlimited na opportunity. Yeah. Buffet. Sana kami buffet. Bakit po may yung akin na uso? Ay, speaking of, may nakita akong vlog ng isang sumali sa Itbulaga na ang sarap daw ng mga pagkain sa Itbulaga na binibigay. Yes, totoo naman po Pumunta tayo yun. doon, ang sarap, di ba? Oo. Hindi sila matipid sa ganun. Anyways, ano yung mga opportunity na kumatok sa'yo after the competition? Ang dami po. Mas maraming kumukontak ngayon. And yun nga, nabigyan pa kami ng
Itbulaga na magkaroon ng bagong segment which is yung Clones Open. Wow! So, andun po yung, ang nakakatuwa po doon is nakakasama po namin yung kahit hindi po pinaka-grand finalist ng The Clones, nakakasama namin dun sa segment na yun. Kaya at napagbibigyan din sila. Yun dun po ako happy. Kasi, ano po pamilya, actually, pamilya po talaga kaming kahit nasa kapatid po kami. Ayan, pamilya po kaming mga clones kasi yun lang po yung mga mga tawagin supporters lang namin talaga yung mga ganyan, yung nag-aaway-away. Pero kami po talaga intact po kami. Hindi kami walang inggitan, as in pure trabaho. Pure trabaho. Pare ko, for so long, nagtatrabaho ka talaga para sa sarili mo or for someone. Ano yung pinaka mahal na nairegalo mo sa sarili mo? Parang deserve mo naman to. Ganun dapat, di ba? Parang gratitude mo sa sarili mo. Ano po, mirrorless camera. Wow. For content talaga. Actually, tinignan ko nga kung ano yung camera ang gamit dito eh. Gusto kong tingnan. Parang gusto mong bilhin, Kasi nag-ano ako ngayon. Ano ba content mo doon sa camera? Ano po, pictures lang. Parang nakita nga kita. Tapos parang may mga kasama ka doon, parang private yung ano. Uy, ba yan? Ay, iba yun. Kamukha mo lang pala. So, ano yung content of singing? Ganon? Ano po, magi-start pa lang po. Mas Magva-vlog ka na? Mas nag-ano po ako ngayon, mag-venture po kasi yung photography. Photography. Oo, kaya gusto ko rin po talaga. Tsaka para at least may ganun ka rin po talaga na gamit. Sayang din naman para at least pag may i-upload ka, good quality. Vlogging, talaga. hindi mo Soon po. Medyo nakita ko nahihiya kasi pa ako magsalita pag ganyan eh. Nakita ko kasi sila sa vlog ni Ian Red na nagrumarakit na sila sa mga corporate events na. Yes. Uy, opo. outside the... Kumusta naman ang bigayan sa mga ganyan? Laki, nakakabigla. Opo, nakakabigla sobra. Deserve. Kaya nga sabi nila sayang daw yung may nagsasabi sayang na hindi mo nakuha yung 500,000 or ganito kasi 100 lang daw yung nakuha ko. Sabi ko, pag nagtrabaho din naman, makukuha ko rin naman yan. Correct. Yung 400 na yan, sa dami ng blessing sa amin, baka nga mahigitan pa eh. Kaya, Ano naman yung Happy pa pinakamahal na naibigay mo naman sa iba? Because of your earnings naman dito sa At sino? sa station mo. Doon siya kinilig. mom and dad ko. Wow. Bahay. Wow! Grabe. Parang lugi ka doon sa'yo, mirrorless camera, tapos sa bahay. Kasi syempre, ano po yun, investment din for the family. Para syempre, tawag dito, Nag-appreciate regalo ko na rin po sa mga magulang ko. Sabi, tsaka sa akin din mo mapupunta yun. Tsaka bait Oo, only. sa akin din naman ako pangalan. Doon din naman ako uuwi. Ay, speaking of mom and dad, kano sila ka-proud kay Lucky Robles? Sobrang proud na yung part na pag meron po akong competition sa Itbulaga, hindi ko sila sinasama. Kasi kabado kasi baka mamaya may si dad kasi may sakit sa heart. Tapos si mom hypertension. So pag nag-ano po ako sa Itbulaga, ako lang po talaga mag-isa. Hindi ako sumasama. Hindi ko na sila sinasama para manood lang kayo kasi Para focus ka na lang sa kaba-kaba. Wow. Kaya ka nabibless kasi mapagmahal sa magulang. Salamat po. Very Ito naman, Papa Nako, Marky. bibitinin muna namin kayo ng konting-konti lang ang ating pong kwentuhan. At syempre, may kasamang kantahan. Kasama si Lucky Robles. We'll be right back. Balita, trending, tugtugan, trabaho, gadgets, pati ang trip mo. Lahat nagbabago. Pero ang sayang kinagisnan, hindi nag-iiba yan. Dumadami man ang paraan ng pag-e-enjoy, lagi nyo kaming maaasahan. Secure ang bawat cash in at withdrawal, kaya safe ang perang pinagpapaguran. Mas swabe ang access, kaya hindi ka mabibitin sa good vibes. Mula noon hanggang ngayon, magkasalo tayo sa bawat panalo. Kaya nagpapalit-palit man ang uso, isa lang ang sigurado, tuloy-tuloy ang saya kasama ang Bingo Plus, Arena Plus at Game Zone. Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang first live streaming bingo in the Philippines, ang Bingo Plus. Gawing masaya at exciting ang araw mo gamit ang Bingo Plus. Subukan ang inyong swerte dito sa Bingo Plus app.
Dahil sa ₱1 lang, maaari ka na maglaro ng iba't ibang games. At para sa mga first-time registrants or users ng Bingo Plus app, meron kayong matatanggap na free registration at Facebook bonus, plus meron pang payday rebate up to ₱1,000. Nasa Bingo Plus app na rin ang Pinoy na drop ball and other games na masayang laruin. May chance ka rin makakuha ng jackpot up to 200 times and up to ₱4,317 bonus for new players sa Pinoy Drop Ball ng Bingo Plus. Para naman sa jackpot prize, may chance kang manalo up to ₱300 million. Kaya download na the Bingo Plus app now on the Apple App Store or watch our live streaming at bingoplus.com. Packer license ang Bingo Plus, kaya naman safe and secured ang paglalaro mo anytime and anywhere. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa dahil dito sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo! Powered by DigiPlus, one of the 38 companies listed to Fortune Southeast Asia 500 list. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph.